Ika-clarify ko lang yung post ko sa TikTok. At may mga iilan nga na nag-comment sa post na yon. Pero bago yun, gusto ko lang magpakilala muna sa inyo kung bago ko pa lang sa aking channel at hindi mo pa ako kilala. Ako nga po pala si Marie Chris, isang OFW at nakilang duwende, napakalat-kalat dito sa Greece. At bago ko ituloy yung aking sasabihin, shout out po sa aking 3 kababayan na na-meet sa Laiki. Sana po mapanood nyo to. Sila po ay mga bago nating kababayan na dumating dito as a splicer. Hindi ko na po kayo maisa-isa dahil nakalimutan ko po talaga yung inyong mga pangalan. Haba na nga ang aking intro. Ito nga pala yung post ko. Sabi ko doon, buti pa dito si Greece employer ang nagbabayad ng insurance na parang SSS at PhilHealth sa Pinas. And then may another caption ako nilagay sa baba, nagtrabaho ako sa Pinas. Dati ang liit ng sahod. Tapos kakaltasan pa ng bayad sa Pag-ibig, PhilHealth at SSS. Tapos naglagay pa ako ng description dun sa pinaka-video na sabi ko dun, worth it talaga dito maging DA. Hindi ko sinasabi na mali yung comment ni Kuya. Ito yung comment niya, no, hindi lahat sila nagbabayad. May kilala ako, siya mismo nagbabayad ng ika niya. Sabi ko yun sa video na yun dahil yun ngayon nakukuha kong benefits dito ngayon. Na which is kung susundin naman talaga yung batas, yun naman talaga yung batas na dapat employer nagbabayad ng ika natin. Kasi yun lang naman yung benefits na makukuha natin sa kanila. Sa totoo lang, may mga kilala din ako talaga na binabawas ng mga employer nila sa sahod nila yung bayad nila sa ika. Pero ito nga, napasearch nga ako kung sino ba talaga dapat na nagbabayad ng ating ika. At sabi nga doon, ika is the mandatory insurance all employees must receive and all employers must pay. It is extremely expensive for what coverage it offers and no employer wants to pay it to his or her workers. Kaya nga yung iba, pinapababa nila yung declare salary sa bangko para hindi ganun kalaki yung babayaran nila sa ika. Kasi nga yung iba, ayaw talaga magbayad ng malaking insurance para sa kanilang mga empleyado. Kaya may iba din dito na hindi amo ang nagbabayad ng ika, nakadepende nga sa usapan nila. Kung pumayag ka na, sinabi sa'yo ng amo mo na ikaw magbabayad ng ika mo at tinanggap mo yung ganung offer, hindi ka pwede magreklamo na hindi sila sumusunod sa batas. Kasi pwede mo namang i-decline yung offer nila kung alam mo yung law na dapat sila yung magbabayad ng ika mo. Anyway, I'm talking about mga katulad ko na nagtatrabaho sa bahay. Yun lang muna mga may i-share ko sa inyo. Pagpasensyahan nyo na ulit yung boses ko. At parang may nagbabadya na naman na sipon na tubo na parating. Maraming salamat sa panonood. Paalam. God bless everyone.